posible raw na i-unseal na ang warrant of arrest ni Bongo. Oh. Hindi naman talaga hindi na daw yan inaanunsyo ng ICC na mayroong arrest warrant si ganito o si ganoon. Okay. Kumbaga nalalaman na lang yan kapag aarestuhin na saka na ina-unseal. Parang katulad ayan sa mga nagsasabing bangag si BBM. Pakitingnan nyo nga po yung itsura nung nasa screen. Ayun tingnan natin pakitingnan nga po yung itsura nung nasa screen na to. Kung sino ang bangag. Ayun tingnan nyo yung mukha. Anong tawag dyan? Tabinginan, ganun gamit pa. Fentanyl pa. Natutuyot ka na. Sa mga nagsasabi kay BBM na bangag, ikumpara nyo naman sa itsura nitong matanda na to. Kung sino yung bangag. Ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, matagal na yung kanyang arrest warrant. November 6, 2025. Pero, inansil ito noong May 11. Nung lumitaw si Bato doon sa Senado, at mayroon ng mga NBI doon, handa nang arestuhin si Bato, saka inanunsyo ng ICC na mayroon ng arrest warrant si Bato. Ang tawag doon, pag-unseal. Kaya, ang praktisan niya sa ICC, hindi naman kapag naglabas na ng arrest warrant ng ICC, hindi naman yan inaanunsyo. Guys, sa mga hindi po DDS dyan, paki-like po ng ating live. Kung gamit nyo naman po ay cellphone, i-double tap nyo lang po yung inyong mga screen. Yung mga DD shit po, hindi po yan magla-like. Mambubuli lang po yan sa ating comment section. Ayan po sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, pa-like naman po. Salamat po. Kasi makakahanda na yung aarestuhin kung i-anunsyo pa. Pala tingnan nyo si Bato. Bato, mahiya ka sa pagmumukha mo. Unang-una, si Jinggoy, mahiya ka kay Jinggoy, mahiya ka kay Bong Revilla, at lalong mahiya ka kay Marcoleta. Ang tigas ng mukha mo. Dati ka pa namang general. Pero ikaw itong tumakbo sa batas. Mahiya ka lalo kay Marcoleta, itong si Marcoleta, shoutout po Noel Gordo. Ito pong si Marcoleta ay may edad na. At tinupad niya po yung kanyang sinabi. Nasusunod po siya sa batas. Magpapasakop siya sa batas. Pero itong hinayupak na kalbo na ito, napakatapang ng hiya. May nagsasabi na naman ditong DD shit, na bobo daw po siya. Walang problema kung bobo ka. Halata naman. Basta DDS, bobo. Etong hinayupak na kalbo na to, hindi sa pinagtatanggol natin tong 3 nakulong, Pero mahiya ka naman, Bato. Isa ka pa namang dating general. Ikaw pa itong tumakbo at takot makulong. Yan ba yung sinasabi niyong matapang? Matapang ba yung takot at tumakbo at nagtatago at isang pugante? Matapang daw? Mahiya ka, lalong-lalo kay Marcoleta. Ayan, salamat po, 30 mo. Mahiya ka. Nakakahiya ka, kalbo. Hindi lang ikaw ang nakakahiya, pati sigurado pamilya mo kinahihiya ka. Sabi ni Elto Nalverto, matapang, hindi atakbo. Putol atete, atakbo. Baka naputol atete ni Kalbo, kaya atakbo. Di ba nakakahiya to, guys? Yung mga DDS dyan, panawagan nyo to, kasi yung mga kapartido ninyo, na si Bong Revilla, si Estrada, si Marcoleta, nagpasakop sa batas.
ipanawagan nyo na mahiya naman tong kalbo na to sa tatlong sinusuportahan ninyo. Diba? Nakakahiya to guys Lalo yung mga pamilya nila. Halimbawa, yung mga apo nito pumapasok sa school, imposibleng hindi nabubuli yan. Ay, yung lolo mo, pugante. Yung lolo mo, dating general, takbo sa batas. Nakakahiya yon. Sarili niya lang yung iniisip niya, hindi yung mga pamilya. Hindi yung pamilya niya. Well, anyway, balik tayo sa topic natin dito sa arrest warrant ni Bongo. Ang ginagawa, kapag aarestuhin na, saka inaansil. Ngayon, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, posible na pag aarestuhin na si Bongo, ay saka i-aansil ang... Tingnan nyo yung mukha ni Duterte, tuyot na yan ang totoong bangag. Sa itsura pa lang makikita mo na plus pa yung pag-amin niya nga talaga siya'y gumagamit. Yung mga sinasabi or nagsasabing bangag yung presidente, nakasanayan na lang nila yan. Ad hominem na lang po nila yan. Shoutout po the Spoddy Wadi channel. Ayan, may galab shoutout sa'yo. Tingnan nyo naman yung itsura ni Duterte. Tuyot na. Kakagamit ng fentanyl. Hindi pa siya nakakulong niyan that time pero tuyot na. Tuyot na yung itsura. Siya na mismo umamin na gumagamit siya. So, sino yung bangag? Di yung pamilya nila, lagi nga may nahuhuling droga. Saan? Sa Davao. arrest warrant. Pero Kaya nga galit si Pulong at saka si Baste kasi palagi nga napupurnada yung kanilang negosyong droga. Sila ang totoong nasa likod ng drugs na yan. Mapagkunwari. sa ngayon, hindi daw ito i-aanunsyo ng ICC. Ito pong mga warrants po Kaya na pakinggan natin. issue, kung darating man yan, una-una hindi, Shoutout, Jody. hindi malalaman ni Pulong yan. Yung tatay nga niya si... Yan Okay, yung warrant of arrest na galing sa ICC ay hindi po yan malalaman ng kampo nila Duterte. Siguro natauhan or nabigyan na ng leksyon ito katulad po sa nangyari kay Bato de la Rosa. Magugulat na lang tayo guys may susunod na agad dyan kay Marcoleta. Kung hindi nalaman na may warrant na siya. Tama. So hindi nila malalaman po yan. Ngayon, opo. Pero ito po, ang basihan po ng mga warrant na yan ay yung sa mga krimen Abingin mo ka na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa from 2011 to 2019. At ito, may jurisdiction po yung ICC dyan, base na mismo sa Korte Suprema. Kaya yan po kasi yung naratibo nila na kahit sino na lang daw ay pwedeng damputin ng ICC arbitrarily. So hindi po yan. Hindi naman tayo Yung mga nagsasabing kinidnap si Duterte, mga mangmang kayo, magpakamangmang kayo. nag-commit ng EJ case. Guys, sa mga hindi po didishit dyan, pakilike po ng ating live, Kaya wala po tayong kailangan na ialala. ang nakakaalam lang yan na mayroon ng arrest warrant ay ang prosecution. Kaya may ganap shoutout po sa ating po mga live viewers. Pakidouble tap po ng inyong mga screen para makapag-like po sa ating live. Maraming salamat po sa ating po mga live viewers. Mayroon ng arrest warrant ay ang prosecution. Kahit nga ang spokesperson ng ICC, hindi niya nakakaalam. Kaya pala ganyan yung... Ayan, sabi ni JYXZ9494, Robin Padilla, susunod. Ayan, alin sa dalawa yan, kundi si Robin Padilla, yan si Bongo. Yung mga DD shit, wala na yan, nag-ad hominem na lang yan, wala na yan. Wala na talaga. Hindi na nila kayang ipagtanggol yung kanilang poon. Kasi napakahirap. Kahit ako man, kung ako maka-DDS, mahihirapan akong ipagtanggol yung mga DDS na yan. Dahil tampal, sinasampal na lahat ng katotohanan at ebidensya.
sumasampal na sa pagmumukha nila. Kaya hirap na po silang ipagtanggol yung mga Duterte. Kaya nag-a-ad hominem na lang po sila, nang aasar na lang kung ano-ano yung sinasabi. Meron pang sinasabi, may laway si Luistro. Anong kinalaman sa trial ng laway? Ang importante doon, nilamon kayo ng buhay. Ayun, ang dapat nyo ipakalat, hindi yung walang kwentang ad hominem pang-aasar, may laway daw si Luistro. Shoutout Azuma. Ano kinalaman nun? Ad hominem yun, pang-aasar yun. Wala ba kayong may pakalat na nanalo? Or parang nananalo yung kampo ng Duterte? Wala. Ang ipinakakalat nila ay yung pang-aasar. Pero ang katotohanan, lamon na lamon ang kampo ng mga Duterte. Yung nangyari noon kay Bato de la Rosa, November 6, 2025, may arrest warrant na. Pero nung tinatanong ang ICC spokesperson, sabi ni Mary Ann, punta ka sa Supreme Court. Ba't ako pupunta sa Supreme Court? Ikaw ang pumunta sa Supreme Court dahil ikaw ang nagsasabi ng mga aligasyon about sa administrasyon. Tanga ka ba? May nagsabi pa kayong kinidnap yung presidente nyo? Meron bang kinidnap sa gitna ng publiko? Mga hunghang. walang masabi. Sabi niya wala siyang alam na in-issue na arrest warrant. Totoo Ayan, naman. sabi ni 30 mo, Marian, ba't hindi ikaw ang pumunta? Di ba, correct? Sino ba yung nag-aakusa? Sino ba yung mga may sinasabing about sa flood control sa administrasyon? Kayo, di ba? So, kayo pumunta sa Supreme Court. Mag-akyat kayo ng kaso sa korte. At patunayan ninyo yung mga sinasabi ninyo, kinidnap yung poon ninyo. Meron bang kinidnap? Na nasa publiko, nasa in public, mga bungol, tapos may dokumento, ng warrant of arrest galing sa ICC, kidnap, bungol, ad hominem. Wala talaga siyang alam. Pero nag-issue na ng arrest warrant, kaya lang hindi pa sinasa publiko. Ayan, sabi ni Mary Ann, may ambag ka ba sa Pinas? Meron. Itong ginagawa ko. Nagbablog ako para magising yung mga utak na tulog na mga buwiset at tangat pangit na mga DDS. At itong sahod ko sa YouTube ay may tax. So, may ambag ako sa lipunan. Ikaw, ano ambag mo? Ang mang-asar, ang magpabayad, sa Duterte camp, dahil trolls. We will see, 2028 is coming, mangarap ka ng gising. 2 araw pa lang yung trial, alanganin na yung amo nyo. Yan ang totoo. Pakalat, may laway si Luistro. Anong kinalaman nun? Ang ipakalat nyo ay kung nagwawagi ba kayo sa trial. Hindi, baliktad. Nilalamon kayo ng buhay. Nilalamon kayo ng buhay. Yung defense team ni Sara, wala. May nagawa ba kahapon? Wala. Puro overrule. Puro pahiyang matindi. Di ba? Ngayon, pag-aarestuhin na yung subject ng arrest warrant, saka ina-unseal. Tingnan niyo yung pagmumukha niyo ba to? Tangina, hayop, mahiya ka sa balat mo. Kalbo, mahiya ka sa balat mo. Mahiya ka na lang kay Marcoleta. Di ba? Ang tanda na nun Pero nagpasakop siya sa batas. Ikaw, ang laki ng katawan mo, para kang bonjing na bundat. Para kang bonjing na penguin maglakad. Dati ka pang general. Pero ikaw, tumakbo ka sa batas. Mahiya ka sa mga kakampi mo. Tingnan mo itsura mo. Paawa-awa, iyak-iyak ka pa. Kalbo. Ina-anunsyo na mayroon ng linabas na arrest warrant. Yan yung nangyari kay Bato de la Rosa. November 6 pa, may arrest warrant na. Pero
nung aarestuhin na si Bato noong May 11 kasi lumitaw siya. 'Di ba? Puro ang mga komento ng mga DDS ay ad hominem na lang. 'Di ba? Napanood nyo yung trial kahapon? Lilamon ng buhay ang defense team ni Sara, hindi nakasabad. Lahat ng objection pahiya. Lahat ng objection ng abogado ni Sara, wala, pahiya, hindi nakasingit, overrule. Patapusin mo muna, pahiya siya, di ba? Bigla doon sa Senado. Saka in-announce ng ICC, inansil yung arrest warrant. Okay. Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, si Bongo, Huwag na natin pansinin yung mga DDS na yan. sabi Focus ni tayo dating sa topic Senador natin. Sonny Trillanes, sigurado yan na si Bongo mayroon niyang arrest warrant. Ayan. Kaya- Bongo meron na may idea ka na. Alam namin, na naimpluwensyahan ka lang ng mga demonyong Duterte na yan. Alam namin na meron ka pang bait sa sarili mo. Mag-isip-isip ka, mag-isip ka, Bongo. Wag mong isipin yung mga Duterte, wala namang kwenta yan eh. Mga demonyo yan. Isipin mo yung pamilya mo at kung anong mangyayari sa'yo once na lumabas yung ICC arrest warrant mo. Malay mo, pag pumanig ka sa katotohanan at kabutihan, malusutan mo yung issue na yan. Malay mo, di ba? Di ba, JYXZ? Puro objection, Ma'am Sinarbasa. Ayan, sabi ni Albert Estrada Rodolfo. Tama po. Puro objection po yung defense team ni Sara. Pero hindi po pinapayagan ni Chis Escudero. Kasi walang wenta. Kaya tumagal lang husto yung pag-play ng video. Dahil dyan sa object na buwisit na abogado na yan na walang kwenta yung kanyang objection. Palaging pahiya. Kaya tumagal Tumagal yung pag-play ng video. Dahil sa object ng bobong abogado na yan. Di ba? Walang nangyari. Sunog sila. Hindi nila madepensahan yung tawag dito. Yung lumabas na witness doon sa NBI. Hindi nila kayang depensahan. Dahil kaya hindi nila madedepensahan yan dahil obviously na threat talaga yung video na yon. Nagbigay siya ng threat about sa Pangulo. Kaya hindi nila yan madedepensahan. Kaya ang ginagawa na lang nila ay mag-object ng mag-object. Guys, hindi po mga DD shit yan, mag-like po kayo. I-double tap nyo lang po yung inyong mga screen. Maraming salamat. Lang kung ang tanong, i-unseal na ba ito? Yan. Posiblihan yan na i-unseal na yan, pero i-unseal yan pag aarestuhin na. Ay, nako, lagot ka, Bongo. Pag-aarestuhin na, para hindi na makatakas. Bongo, may oras ka ba? Para magbago ka ng isip. Piliin mo yung pamilya mo. Isipin mong mabuti. Nakikita naman natin guys sa mga nagdaang session sa Senado, yung facial expression ni Bongo parang lutang, parang wala po siya sa sarili, yung isip niya, nakatulala siya. Kasi iniisip niya yung ICC arrest warrant na yan. Dahil siguradong palabas na po yan. Kaya sa'yo, Senator Bongo, may oras ka pa para piliin mo yung tama at katotohanan at kabutihan. Tanggalin mo na yung mga Duterte na yan. Wala namang kwentang tao yung mga yan. Masisira lang yung buhay at imahe ng pangalan mo dyan. Pwede ka pang lumago, pwede ka pang tumaas. Basta umalis ka lang dyan sa mga DD shit na yan. May time ka pa, Bongo. Malay mo naman, di ba? Pag pumanig ka sa katotohanan at kabutihan, malay mo, maalpasan mo yung issue mo na yan. Di ba? Nakikita naman natin, di ba guys, lahat ng pumapanig po sa mga Duterte, nasisira yung pangalan, nakukulong. Halos lahat, di ba? Kasi nga, obviously, kitang-kita, ang pumapanig po sa mga Duterte ay nakakarma, nadadamay po sa karma ng mga Duterte. Huwag nyo nang isipin yung bayad ng mga Duterte na yan. Hindi nyo mapapakinabangan pag nakulong kayo. At isipin nyo yung pamilya ninyo na masisira din yung pangalan.
Baka ma-depress pa yan. Dahil sa mga pambubuli, lalo na sa mga apo nyo, na kapag pumapasok sa school, imposibleng hindi yan nabubuli ng mga kabataan, yung mga apo nila. Sasabihin, lolo ko, ay yung lolo mo. Yung lolo mo nakulong. Yung lolo mo pala may partisipasyon sa pagpapatay. Nung war on drugs. Di ba nakakahiya? Isipin mo yan, Bongo. Huwag mong isipin yung mga Duterte, tatay. Hindi mo tatay yan. Hindi ka naman hindi naman galing sa, hindi ka naman tawag dito. Hindi naman sperm cell ni Digong ang bumuo sa'yo. Ang bumuo sa'yo ay yung pamilya mo, ang nanay at tatay mo. Hindi mo tatay yan si Digong. Mag-isip ka, Bongo. Isipin mo. Yung pamilya mo, wag yung mga Duterte na yan. Kaya siguro Kaya siguro si Bongo tahimik sa ngayon. Makikita Pero Antonio, ang daming gulo sa Senado pero hindi masyadong nakikialam si di ba Bongo. nga guys, nakikita rin, napapansin din natin yan, di ba? Nung mga nakaraang session na ginaganap po sa Senado, nakikita po natin yung facial expression nitong si Bongo. Parang lutang po yung isip niya. Tulala lagi, hindi nagsasalita. Kasi iniisip niya, talagang nakita niya. Lalo na tong si Bato, napatunayan niya na mahuhuli po talaga sila. Iniisip niya yan, guys. Kaya sa'yo, Senator Bongo, pag-isipan mo mabuti to. May oras pa para gawin mo yung tama. Pumanig ka sa tama at kabutihan. Malay mo, maalpasan mo yung issue na yan. Then, pag naalpasan mo yung issue na yan, magpatuloy ka sa kabutihan. Malay mo, tumaas pa yung pangarap mo, magampanan mo yung pangarap mo maging vice president or president. Umalis ka lang dyan sa mga Duterte kasi ano yan, virus yan. Walang magandang maidudulot yung mga Duterte na yan sa kahit kaninong tao dito sa Pilipinas. Yung rally ng Iglesia ni Cristo, wala rin si Bongo. Wala rin si Bongo, mga kabunyog, ang nandun lang si Marcoleta, si Alan Cayetano, si Amy Marco, si Ruben Padilla. Pero si Shoutout po, Bongo Azuma. hindi. Parang alam na ni Bongo na magkakaproblema rin siya sa mga susunod na mga araw. At alam niya na ang seryosong problema niya, yung arrest warrant galing sa ICC. Correct. Kapag inansil na ito, aarestuhin na siya. Alam nyo guys, sa tingin ko, meron na yan. Naghihintay lang ng go signal na i-unseal. Saka alam nyo kung bakit hindi pa gumagalaw or hindi pa gumugulong yung kasong plunder nitong si Bongo. Kasi pag inuna yung plunder na yan, magkakaroon ng problema kapag inunseal yung warrant of arrest galing sa ICC. Kaya nga, sabi ko sa'yo, yung mga nagsasabing bangagang Pangulo, tingnan nyo naman yung itsura nito, tingnan nyo. Tuyot na. Tabingi na, nakagano na, kakagamit ng droga. Yan ang bangag. Yan ang talagang maituturing na bangag. Tabingi na yung mukha, kakagamit. Sabi ni Ayla, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Ang makakaano lang sa kanya dyan, ang makakaligtas lang sa kanya dyan, Si President. kapag hindi siya Bongo, makakaligtas lang sa'yo dyan, real talk tayo. Ang makakaligtas lang sa'yo dyan ay si Presidente. Kaya pag-isipan mong mabuti, isipin mo ang pamilya mo, wag ang mga Duterte. Once na ma-unseal yung ICC arrest warrant, mahihirapan na ang administrasyon para mabawi ka. Alam naman natin na si Bongo po ay na-impluensyahan lang po ng mga demonyong ito Shoutout Drew P7K. Guys, alam naman po natin, 'di ba? Yung etong si Bongo ay parang na-impluwensyahan lang po nitong mga Duterte. Kaya sabi ko nga, Bongo, may oras pa, may time pa para pumanig ka sa tama at katotohanan at sa kabutihan. Malay mo, malusutan mo 'yan.
dahil sa ating presidente. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang ating presidente. Pag-isipan mo yan. Nakita mo naman yung mga nakaraan na nakulong na yan, lalo na si Bato, Hindi magiging fake news yan. Alam na alam mo darating yung oras na pag-unseal dyan sa ICC arrest warrant mo. Guys, shoutout po sa atin po 214 viewers. Paki-like naman po ng ating live. Sa hindi po DDS dyan mag-like po kayo. Sa mga cellphone po yung gamit, double tap nyo lang po yung screen nyo para makapag-like po kayo. Maraming salamat. Except sa mga DDS. Sinurrender sa ICC. Pero syempre, alam ni Bongo yan na mahirap ang kalagayan niya. Kaya ang mga tao ang mga Ayan, sabi ni JYXZ, 7 trillion utang nyo yan noon pa. Tama, utang ni Duterte yan. Di ba ang daming kinikback niyan, lalo na sa Parmali. Ang dami niyang kinikback sa PhilHealth. Utang ni Duterte yung trillion na yan. Na wala namang napuntahan. Kaya nga dami na lang napapakalat dami nilang nababayaran. Ang dami nilang napapabaliktad. Ang dami nilang naloloko yung utak. Dahil may pinansya, may pera yan. Katulad nga ng sabi ko, yung AMLAC niya, Sara Duterte, ay 88 million lang. Kahit pagsamasamahin nila, lahat ng pera nilang DDS siblings, wala. Isang buwang bayad pa lang doon sa abogado nila sa ICC, 150 million a month na. Doon pa lang magtataka ka na. Saan nila kinukuha yung ganyang kalaking bilyones na pera? Wala pa yung ibang expenses dyan sa abogado pa lang yan, bilyones na yung nagagastos nila. Doon pa lang basic, common sense, ang pera nila, 88 million kay Sara. Pero ang bayad nila sa abogado sa ICC, 150 million, isang buwan. Tumagal na ng isang taon mahigit. Mag-isip kayo saan nila kinukuha yung pera na yan. Doon kayo magbase. Doon kayo magbase sa pera nila, sa 88 million na pera ni Sara Duterte. Doon pa lang mag-base na kayo. Guys, palike po ng ating live. tao Salamat. ni Duterte. Iba-iba ang mga kasong kinakaharap. May SALN pala, SALN SALN ni Sara Duterte. Ibig sabihin, dun kayo magbase sa SALN. Sa SALN ni Sara Duterte. Kahit pagsamasamahin nila yung mga SALN nila ng Duterte siblings, wala, hindi po talaga aabot. Dun nyo na lang po ibase. Kung saan nila kinukuha yung bilyones na yun. crimes against humanity, tulad ni Digong, crimes against humanity, si Bato. Di ba? Sa mga nagsasabing bangag si PBBM, sino bangag? Tingnan nyo nga yung itsura niya, no? Tuyot na, tabingi na yung mukha kakagamit ng drugs. Yan ang totoong bangag. Di ba? Ang mga sagot ng mga DDS nila, wala, ad hominem, pang-aasar na lang. Ulitin ko ang pinapost nila, ang pinakakalat nila about sa trial, yung laway dito ni Luistro. Ano yon? Anong kinalaman nun sa trial, mga hunghang? Walang kinalaman yon sa trial. Ang katotohanan, nilamon sila ng buhay. Yung mga defense team ni Sara talagang nilamon ng buhay. Hindi yung papakalat, pailaway dito si Luistro. Ano yun? Walang kakwenta-kwenta. Walang kinalaman sa trial. Walang kinalaman sa pag-iimbestiga. Mga bobo. Sasabihin yung bangag si BBM, itignan nyo na lang yung mukha nito, ikumpara nyo sa mukha ni BBM. Sino yung bangag? Ayan, tuyot na yung mukha, tabi na, gano'n, kakagamit. Huwag nyo itanggi yan, inamin niya yan, gumagamit siya ng drugs.
Yan ang totoong bangag. Ad hominem nyo na lang yung pagsasabi nyo bangag kay BBM eh. Nakasanayan nyo na lang yun eh. Dahil dyan sa amo nyo, na-impluensyahan kayo ng isang demonyo. Yung mga nagsasabing bangag si BBM, mahiya naman kayo. Tignan nyo na lang sa pagmumukha nitong matanda na to kung sino ang totoong bangag. Tsura niya, no? Tingnan nyo, nanunuyot na, natutuyot na sa kakagamit ng drugs. Mabuhay ka pa sana ng mahaba, Duterte, para pagdusahan mo yung mga pagpatay mo sa mga kamamamayang Pilipino namin. Crimes against humanity. Itong kay Bongo, crimes against humanity yan. Tapos si Harry Roque naman, qualified human trafficking. Si Kibuloy, qualified human trafficking. Si Mike Defensor, qualified human trafficking din. Si Shoutout Riz! Ayan, DDS wala na yan. PBBM forever. Correct! Huwag kayong pumanig sa demonyo. Bakit? Magiging demonyo din kayo. Kaya huwag kayong masasaktan pag tinawag kayong demonyo. Dahil may patunay kami, may resibo kami na demonyo si Duterte. Bakit? Inamin niya yan eh. In public. Diba? Inamin niya na demonyo siya, mas matindi pa siya kay Satanas. At pag pumunta siya sa impyerno, papalitan niya si Satanas. Di demonyo yan. Pag yung sinusuportahan nyo, demonyo, anong tawag sa inyo? Demonyo rin. Kaya huwag kayong masasaktan pag tinatawag kayong mga demonyo. May resibo tayo dyan. Kaya huwag nyong ikakailayan na demonyo ay ang sinusuportahan ninyo. Kami, kapag kami nagva-vlog dito, may mga resibo kami. Hindi kami nagpapakalat ng kung ano-ano. Katulad na lang na may laway si Luistro. Ano kinalaman sa trial noon? Tangina, kayo ba wala kayong laway? Pag wala kayong laway, mga patay na kayo, tanga. Diba? Papakalat nila, Pinapaviral nila na may laway si Luistro. Anong kinalaman sa trial ng mga bobo kayo? Natural lang sa isang tao na may laway, tanga, dahil buhay. Pag walang laway, patay. At saka anong kinalaman nung sa trial? Shoutout Freddy Cruz, Huda si Digong, correct. Diba guys, ang pinakakalat nila, ang pinababiral nila ay hindi about sa trial. Hindi about kung sino yung may matimbang or sino yung lamang. Ang pinakakalat nila, may laway. Ano yun? Utak tanga, utak bobo. Ad hominem pang-aasar. Palibasa, wala silang mailabas na sila yung nakakaangat sa trial. Napanood natin yung kahapon etong si isang abogado, laging pahiya. Di ba? Hindi siya nakapagsalita. Papakalat may laway, ano yun? Baliw. Siraulo. Katulad ng panay ang object nitong kampo ni Duterte. Wala, di ba? Pahiya. Kasi yung mga objection niya walang kwenta. Dinidelay niya lang. Ayaw ipa-play yung video, yung pinaka-context, yung pinaka-importanteng parte ng video. Ang gusto nila panoodin lahat. Tanga ba kayo? Kung gusto nyong panoorin lahat, kumuha kayo ng kopya, iuwi ninyo sa bahay nyo, panoorin ninyo. Ganun kasimple. Hindi yung patatagalin ninyo. Mga bopols ba kayo? Ang kailangan lang ilabas doon sa video na yan ay yung context, yung pinaka-importanting parte ng video. Hindi na kailangan yung buo. Kung duda kayo sa video, iuwi nyo sa mga bahay ninyo, panoorin nyo ng buo, mga tanga. Kaya walang nangyari sa objection nitong mga tangang DDS na ito eh. Diba? Ayan, sabi ni Terdy Mu, attorney nyo walang alam, mangmang. Correct, kahapon diba pahiya? Objection ng objection. Wala namang kwenta yung objection niya. Sasabihin, kailangan panoorin yung buong video. Tanga ka ba, attorney? Sino namang magtsatsagang manood sa buong video na yan? Ang importante lang dyan, ang sinasabi ko, yung pinaka-importanteng parte ng video. At ang sabi ko nga,
Kung duda kayo sa video, iuwi ninyo, manghingi kayo ng kopya ng USB, iuwi nyo sa bahay nyo, panoorin ninyo. Dinidelay lang nila. Kaya ang tagal kahapon, di ba? Puro object magsasalita pa lang itong kampo nila Luistro. Objection na agad itong si kampo ni Duterte. Tang ina, wala namang kwenta, di ba? O, pahiyang matindi kay Chis Escudero, hindi nakasabad. Si Marcoleta, plunder. May kasong plunder din si Mike Defensor. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, talagang lahat halos ng tao ng Duterte, may kanya-kanyang mga kasong kinakaharap. Si Bongo, correct. Sabi ni Terdy mo, attorney nyo pinagtatawanan na online. Oo nga. Talaga namang pinagtatawanan eh. si Bongo, ano siya? Ano, attorney? May mga kaso pa nga yan si Bongo na plunder, sinampan ni Trillanes. Kaya lang, hindi gumugulong sa ombudsman. Baka mas ang inaantabayan tungkol kay Bongo, hindi yung kasong plunder niya doon sa ombudsman, kundi yung galing na sa ICC na arrest warrant. Kaya ito, mga kabunyog na mga kababayan, ang inaabangan ngayon. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ayaw niyang sabihin kung may warrant na, pero ang sigurado daw dyan, kapag aarestuhin na, sa kanya i-unseal. Yan. Guys, pakilike po. At ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, posible raw na i-unseal na yung warrant of arrest na yan. Pag aarestuhin na, si Bongo. Bongo, Ayan, mag-isip-isip mga ka. Si May Bongo oras kasi pa. hindi yata nito kayang magtago na tulad ni Bato. Kaya ang iniisip din siguro Mga DDS, manawagan kayo doon sa sinusuportahan yung si Kalbong Bato. Sabihin nyo, mahiya ka naman, Bato. Yung mga kapartido mo, nagpasakop sa batas. Ikaw, nagtatago ka. Sabihin nyo to, mga DDS sa amo ninyo. ni Bongo kung paano siya hindi madadala sa ICC. Kaya lang mahirap kasi crimes against humanity yan. Yan ang problema ni Bongo. Okay, mga kabunyog, Okay, dito naman tayo, Eto si Objection. Si Attorney Objection. Ayan guys, nga pala update ko lang kayo about sa bagyo. Ang pangalan po ng bagyong ito ay Super Typhoon Inday. Alam naman po natin na kapag Inday ay demonyo yan. Ibig sabihin, walang ya. Ibig sabihin niya, malakas yan. Malakas sa kawalang yaan. Nagbibiro lang ako guys, pero mag-ingat po tayo kasi yung bagyong Super Typhoon Inday ay nasa Philippine Area of Responsibility na po natin. At maaapektuhan po niyan ay tawag dito, ang signal po niyan ay aagbot po ng signal number 3. Ayan, panoorin niyo po, may videos po tayo diyan. Na in-upload about po sa bagyong super duper Typhoon Inday. Ang maapektuhan po niya, Metro Manila, Central Luzon, North Luzon, Visayas, parte ng Mindanao, yung mga tawag dito, yung hahatakin kasi yung habagat. Ayan, pagandaan, panoorin niyo po yan guys. Okay, dito naman tayo. Kay attorney palike po, palike. o komisyon. Okay, ulitin natin. Sa iba pa nating mga viewers, si Ophelia, ang nakasala ngayon ay yun munang article of impeachment na tungkol sa Sabi ni Ferdy Cruz, Bagyo Inday Sara. Opo, ang pangalan po talaga ng bagyo ay Inday. Kaya nga po, mag-ingat po tayo kasi walang iya po yan. Hindi po natin makokontrol yan. Yung utak po niyan, bigla na lang po yung sumasabog. Hindi, nagbibiro lang ako guys. Pero totoo po, meron po tayong bagyong Super Typhoon
At nasa Philippine Area of Responsibility na po ito. Ayan. Panoorin nyo na lang po yung ating videos dyan. Okay, tuloy na po tayo. Pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo ng First Doon pa lang guys, di ba, sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, baka matapos na tong impeachment natin. No? Baka makonvict na agad tong si Sara. 2 araw pa lang, iyak na yung defense team nila. Yun naman talaga yung totoo, di ba? Napapanood natin yan, no? Kaya wag natin pansinin yung mga ad hominem pang-aasar nila na ina-upload nila, na may laway daw si Luis dito. Ano yun? Ano connect nun? Parang nonsense. Pang-aasar lang, nag-ad hominem, wala namang connection yun sa trial. At ang sabi ko nga, tang-ina, kayo ba walang laway? Sana nga mawalan kayo ng laway. Ano yung ibig sabihin nun? Patay na kayo. Mga bopol kayo eh. Ang ipakalat nyo, yung nananalo kayo sa trial. Ganon. Hindi yung ikakalat ninyo, may laway si Luistro. Tangna, kayo ba walang laway? Tanungin ko nga kayo, yung nag-post niyan, yung about sa may laway daw dito si Luistro. Anong connect niyan? Anong koneksyon ng laway ni Luistro sa gilid ng kanyang labi doon sa kanyang trial, sa sinasabi niya about sa trial? Tanungin ko kayo, meron ba? Wala. Pangalawa, kayo ba, wala ba kayong laway? Mga bobo kayo? Kayo ba, wala ba kayong mga tae? Di ba? Nakukuha niyo yung point ko? Wala, nonsense po yung kanilang mga pinakakalat. Di ba? Anong kinalaman may laway? Tangina. Lahat ng buhay may laway. Sana nga mawalan kayo ng laway. Yung hindi na kayo makalunok. Di ba? Sabi ni Terdy Musan, banda na nanalo sila. Baka panalo sa bilang ng objection. Correct! Objection! Objection! Ano sabi ni Cheese? Overrule. Maghintay ka. Wala, pahiya. Pinagbibigyan yung objection niya pag narinig kung ano yung ibig sabihin ng objection niya. Walang kwenta. Di pinatatahimik siya ni Cheese. Kayo ang pahiya. Lady, at kay dating Speaker Martin Romualdez, yun muna yung inuna. Yun muna yung inuna. Sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment, pang-apat yun. Pang-apat yun. Kaya lang, yun... Ay mga DDS, makinig kayo Ito pinapaliwanag, isa po itong abogado, may legal background ito. Yung mga DDS walang legal background dyan, manahimik kayo sapagkat ang mga sinasabi nyo ay ad hominem na lang at pang-aasar. Ang yabang ng abogado ni Sara, panggulo lang talaga. Hindi naman umubra kay Attorney Ligutan. Kasi yung medyo madali na medyo konti ang ebidensya. Yan na naman yung adik. Ikaw ang droga pa. Tignan mo pangalan mo. Pangalan mo palang adik na user. Di ba? Adik ka? Pangalan mo palang mabalata ka ng adik. Pangalan user? Takin anong pangalan yun? Di adik. Doon konti ang testigo para makapagsimula na yung impeachment trial, yan na muna yung inuna. Yung iba kasi, mga grabe ang mga Guys, ebidensya pakilike doon, yung sa hindi mo confidential didikit. funds, yung sa Shoutout, unexplained wealth. Ito, madali-dali ito. Kaya kanina, ang isinalang yung yung natestigo, yung sa NBI. Sa Hold your nangyari horses, kanina, boy mga objection. kabunyog, Ayan guys, sa mga hindi pa po nagla-like na hindi po DDS dyan, pakilike naman po ng ating live. Kung ano tawag dito, ang device niyo po ay cellphone, double tap nyo lang po yung mga screens sa mga hindi po DD shit dyan. sa nangyari kanina, mga kabunyog, yung abogado ng Defense team. yung abogado ng defense, yun, attorney
Joaquin Carlo Narbasa ba yun? Pasensya basta. na, hindi ko masyadong natanda Si ng Atty. ang Objection. pangalan nung ano na yun. Pero parang Joaquin Carlo Narbasa yan eh. Baka Joaquin Burtado Joaquin yan. Carlo Narbasa. Yung nakikita nyo sa kanan, yan yung Joaquin Carlo Narbasa. Ang nag-present naman sa panig ng prosecution ay si Attorney Amando Vergil Ligutan. Saka si Congressman Lawrence Defensor. Yan yung magkatulong kanina. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa prosecution kasi, laging nagpa-partner yung public prosecutor, ibig sabihin yung congressman, at Ay mga tangang DD shit, pakinig kayo ha. Ito po may legal background dito. Baka may matutunan kayo ha. Doon sa mga pinakakalat ninyo na fake news. Na obviously talaga namang nilamon ng buhay yung mga defense team ni Sara kahapon. saka yung private prosecutor. Naghatian na sila, nagtuka-tuka na sila. Dito sa ground na ito, itong article of impeachment na Ayan, ito, shout out po kay Angelo Dadulya. Sabi niya, umuulan ng objective kahapon sa Senado. Correct. Yun lang na defense nila. Ang mag-object, ang mang-abala, ang mang-delay. Pero yung objection nila, pag tinanong ni Cheese, walang kwenta. Diba? Overrule. Hindi nakasagot yung mayabang na abogado ni Sara. Yon ang totoo. Kayo ang nilamon ng buhay. sa grave threat. Yung pagbabanta sa buhay ng Ayan, sabi Pangulo, ni First Pwede mo Lady, kabayan ko yan si at ni Atty. dating Speaker Enzo Martin Bicolano. Romualdez. Oo nga, taga Bicol to si Atty. Enzo eh. Ang naka-assign na prosecutor, public prosecutor o congressman, si Congressman Lawrence Defensor. Si Congressman Lawrence Defensor, yan yung congressman ng Iloilo. Magaling yan, mabait. Shout out, Ariel Zara. Mabait. Principle. Ang naka-assign naman na private prosecutor, si Attorney Amando Vergil Ligutan Jr. Yun. Sa parte naman ng defense, ang naka-assign naman yung Si Attorney Joaquin Carlo Narbasa. Si Carlo Boy Joaquin Object. Narbasa, tama ba? Carlo Joaquin Narbasa. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. So anong nangyari kanina? Simula pa lang, ang una munang nag-present, Okay? si Congressman Defensor, Lawrence Defensor ng Iloilo. Ayan, sabi ni Angelo, mukhang fresh graduate yung mga defense ni Sara. Correct! Ano lang maangas lang sa pananalita, sa paninindak. Lalo na yung babae na lumamon daw ng buhay kay Luistro. Akala mo si Tado, kamukha ni Tado. Maldita yung pagmumuka. Hindi naman pala totoo. Siya pala ang nilamon. Ng buhay. Yung unang nagsalita, ay dun pa lang, pagsalita pa lang ni Congressman Lawrence Defensor, binabar na nitong itong Attorney Narbasa na ito. Masyadong mayabang itong abogadong ito na itong Carlo Joaquin Narbasa. Nagsisimula pa lang si Congressman Sabi ni Clarita, wala namang kwenta yung vlog mo. Common sense, guys. Etong si Clarita, kung walang kwenta, ba't nanonood ka? Real talk. Kung walang kwenta yung vlog ko, bakit nanonood ka? At bakit nag-aabala ka ng oras para magkomento? Kung walang kwenta yung vlog ko, hindi ka sana nanonood. Ganyan yung mga DDS Halata mo agad sa komento pa lang, halata mo na. Kung DDS o hindi. Diba? Bungol Wala daw kwenta yung vlog ko, pero nandyan siya, inaabala niya yung sarili niya na pumasok sa vlog ko, sa live ko, tapos magko-komento. Walang kwenta yung vlog ko, Ganyan po kabungol ang mga utak ng mga DDS supporters. May masabi lang. Ad hominem, mang-asar, mang-bully.
Yan kasi yung turo sa kanila ng nagpapasahod sa kanilang mga trolls. Pumasok kayo sa mga live na nang babatikos sa kampo ni Sara Duterte. Babayaran namin kayo. Pag hindi kayo nagkomento sa mga yan, wala kayong sweldo. Lawrence Defensor, yung public prosecutor. Actually, nagsisimula pa lang magsalita. Sabi niya, ang unang, parang ang ano niya, ang una munang nagsimula muna siya, sabi niya, ganito ang sinasabi niya ni Congressman Lawrence Defensor. Nitong nakaraang araw, anya, nabalita sa ating bansa yung nangyari sa Tacloban, Leyte. Okay. Kung saan 3 ang napatay at marami ang nasugatan. Ayan. Guys, sa mga hindi pa po nagla-like dyan, mag-like po kayo. Sa mga hindi po DDS, double tap nyo lang po yung inyong mga screen para ma-like po yung ating live. Salamat, shoutout. Ang napatay ang nasugatan. Ang salarin dito ay mga minors. Yun. Tapos sinabi niya rin ni Congressman Lawrence Defensor na mayroon din na pangyayari na yung yung nung panahon ni Duterte, yung isang teacher na nagbanta sa buhay ng Pangulo, kaagad-agad inaresto yun. Totoo naman, di ba? Inaresto kaagad yun. Diba? Ibase nyo na lang doon po sa nung nakaupo pa si Duterte. Kung natatandaan nyo, meron doon isang teacher na nag-post at nag-viral na kung sino yung makakahuli kay Duterte ay may pabuya. That day yata, hinuli na agad. Hinuli agad yung teacher. Di ba? Yun wala yung sinasabing no joke, no joke. Pero itong si Sara, yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, sinabi niya pang no joke, no joke. Tapos sasabihin, freedom of speech. May freedom of speech bang nagbabanta ng buhay na gustong kunin yung buhay ng isang tao? Mga mangmang talaga kayo. Freedom of speech ba yung gustong patayin si BBM? Na nagpahanap na ng papatay? Freedom of speech? Mga tanga! Dyan pa lang, tandaan nyo guys, dyan pa lang dyan pa lang po. Baka matalo na yan si Sara. Wala pa yung AMLAC dyan Pag yung AMLAC na yung inilabas, lalong sunog at lalo pong masusunog itong defense team ni Sara. Tingnan natin kung anong depensa gagawin nila dyan. Kung ang salin ni Sara Duterte ay 88 billion, tapos ang lumabas sa AMLAC ay halos 6 billion, tingnan nyo kung paano nila paliliwanag yan. Malabong malabo pa yan sa inuyat. Una pa lang yan. Unang ebidensya pa lang yan. About dun sa pagpatay or pagbabanta. Napatayin si PBBM. Wala na. Wala na silang maidepensa kundi object. Lalo na pag lumabas yung AMLAC. Pag tinalakay na yung AMLAC. Lalo silang iiyak dyan, guys. Kasi nga dun pa lang ibase na lang sa SALN 88 million. And then yung anti-money laundering ay halos 6 billion labas-pasok sa account ni Sara. Wala na. Wag na kayong umasa. Siguradong mai-impeach yung amo nyo. Yun. So, anong pinapakita ni Congressman Lawrence Defensor? Ang pinapakita ni Congressman Lawrence Defensor, kung yung mga karaniwang tao na yan, Just like, na na-involve sa mga ganyang pangyayari, katulad nung teacher na nagbanta sa buhay ng Pangulo noon, hindi nga yun masyadong seryoso Pero, inaresto yun. Diba? Kinumpara dun sa ginawa ng Duterteng matanda, dun sa teacher, na nag-post na kung sino ang makakahuli sa mata kay Duterte ay may pabuya. Walang pagbabantaron ng buhay. May pabuya lang kung sino makakahuli. Pero itong si Sara, talagang sinabi niya, pinpoint niya. Na humanap siya
ng papatay kay PBBM. Diba, kinumpara lang nitong mga attorney, ng kampo ni Luistro. Diba? Palike pa palike. Yung teacher na yun, nagsusuri na nga. Oh. Pero, dahil ang paliwanag nga, hindi tama yun na magmantak ka sa buhay ng Daming Pangulo. umiiyak na DDS. Yun, mga karaniwang tao yun. Iyakan naman ngayon eh. Karaniwang tao yun. Wala namang kapasidad talagang gawa ng masama ang presidente. No? Doon kasi binabase yan, guys, yung pagbabanta mo, kung meron ko bang kapasidad na maitupad yung pagbabanta mo na yon. Di ba? Mayroon bang kapasidad? Si Sara Duterte? Yes, meron! Kasi pangalawa siya sa pinakamataas na katungkulan sa gobyerno. May kapasidad siya na magawa or gawin yung kanyang pagbabanta. Pero yung teacher na yon, may kapasidad ba yon? Wala. Doon nila binabase. At lilinawin natin, hindi yan freedom of speech. Yung pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte, hindi yan freedom of speech. Obviously, threat yan. Post lang siya na kung sino man daw ang gagawa ng kay sabi ni Ignacia, loyalist vlogger ang sagwa ng mukha mo. Wag lang bobo. Yung sagwa ng mukha kahit hindi totoo, kayang baguhin. Pero yung kabobohan at katangahan, wala nang lunas dyan. Diba? Ang sagwa daw ng mukha ko, kahit hindi totoo. Okay, sige, ang sagwa ng mukha ko, okay lang. Wag lang tanga, wag lang bobo. Kasi yung bobo at tanga, wala nang lunas yan. Kahit pumunta ka pa sa planet Mars, bobo at tanga ka pa rin. Kay Duterte noon, babayaran niya. Pabiro lang yun. Pero sabi ni Congressman Lawrence Lipinson, sineryoso na yun. Ganon seryoso ang bagay. Shout out DK Zone. O ngayon, ang ginawa nito ni... Di ba guys, yung mga komento nila walang kwenta eh. Ad hominem pangasar. Ako yung host, sasabihin nila, oy, ang pangit ng mukha mo, ang sagwa ng mukha mo, vlogger. Di ba? Ad hominem yung pangasar. Hindi nila masagot yung ating mga sinasabi dito. Sabi ko nga, okay, sige, kahit hindi totoo. Payag na ako masagwa yung mukha ko, wag lang ako maging bobo, wag lang ako maging tanga, sapagkat yung bobo tanga, wala nang lunas yan. Anong pipiliin nyo? Di ba? Nitong ni Attorney Carlo Joaquin sabi ni Vernie Reyes, tama, bobo lang ang walang gamot. Di ba? Bago kasi kayo magkomento at ad hominem, mang-asar, isipin nyo muna yung sasabihin ninyo. Think before you comment. Di ba? Nang-aasar kayo, pag binalikan kayo, sunog kayo. Sasabihan mo ko na ang sagwa ng mukha ko, okay, payag na ako. Wag lang ako maging tangat bobo. At least yung sagwa ng mukha, kayang maritoke, kayang maremedyohan. Pero yung katangahan at kabobohan ninyo, wala nang lunas dyan. Diba? Real talk lang. Panis. Carlo Joaquin Narbasa, agad nag-object. Nagsisimula pa lang magsalita si Congressman Lawrence Defensor. Binabara na kaagad nito ni pinapatigil niya, sabi niya, objection. Objection kaagad. Ang sabi nito ni Narbasa, bakit naman daw narration ang ginagawa ni Congressman ng public prosecutor? Hindi daw yan pwede dyan sa trial. Hindi naman daw yun pwede na nagnanarrate ka. Para ka nang nag-i-speech na nagnanarrate ka, nagkikwento ka. Hindi pwede yun. Sabi nitong ni Narbasa. Sabi naman ni Congressman Lawrence Defensor, inaano ko lang muna, nagsisimula lang ako, hayaan mo lang muna akong matapos. Kaya nga guys, di ba sa mga nakapanood kahapon, ilang words pa lang yung nasasabi, object na agad. Ayan kasi yung turo ng kanilang nung pinakapinuno dyan sa defense team. Mag-object kayo ng mag-object. Kahit walang kwenta, mag-object kayo.
Oh, walang nangyayari sa objection nila. Oh. 'Di ba? Hindi naman kita papakialaman pag ikaw na rin ang Correct. nagsalita. Hindi, talagang makulit. Kaya Makulit nga. itong Carlo Joaquin Arbasang ito. Oo. Oh, pero buti na lang si presiding Senator Judge. Mhm. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakakapag-like dyan, yung hindi po DDS, mag-like na po kayo. Double tap lang po yung mga screen nyo para makapag-like po sa ating live. Shout out, maraming salamat. Buti na lang si presiding Senator Judge Chis Escudero, Overruled, nakikita niya parating naman yung iyak mga punto ni DDS. Congressman Correct. Lawrence Defensor, hinayaang magpatuloy. Yan yung ganyan katindi, yung Carlo Joaquin Arbasa na yan. Mga bobo talaga itong mga DDS na to, no? Etong si Romel, objection nga dahil hindi apasok. Ano yun? Hindi apasok, wet packs? Ad hominem yan! Bungol! Bawal dito yung bungol! Baka mahawa kami ng kabungulan ninyo, katangahan ninyo, kabobohan ninyo, ng pag-a-ad hominem ninyo. Bawal po dito yan! Shout out! Romel? No, not Romel. Romy. Wait. Romy Colarant. Yan, shout out. Diba bawal dito yung ad hominem, bawal dito yung mga katangahan, kabobohan. Arthur Malinis. Malinis pa naman yung pangalan mo, pero madumi naman yung ugali mo. Magkano daw na-receive ko? Kung magkano man yung na-receive ko, wala ka ng pakialam doon. At kung yung nare-receive ko dito, pinaghihirapan ko yan. Ang nagbabayad sa akin dito ay YouTube. Baguhin mo yung pangalan mo. Arthur Madumi. Baguhin mo yan. Hindi baguhin sa'yo yan. Arthur Malinis, pero ugali madumis. Baguhin mo. Arthur Madumi. Lagay mo dyan. Napakabait ni napakabait ni Lawrence Defensor. Hindi Correct. mayabang yun. Mabait yun. Kaya lang, talagang gustong anuhin ito. Nagsisimula pa lang si Congressman Lawrence Defensor. Naglalatag pa lang. Parang Di ba yung mga komento ng mga DD shit paulit-ulit? Upo, illiterate. Meron bang words ba sa dictionary upo? Parang wala. Upo. Ayusin nyo. Para wag kayo mapahiya. Pag-isipan nyo muna bago kayo mag-send ng comment. Shout out Favelia Victor. Ayan. Mga DDS, bago po kayo mag-comment ng inyong mga ad hominem or pangasar, basahin nyo munang mabuti 10 times. Kasi sa spelling pa lang, kapag nag-comment yung mga DD shit, malalaman mo na agad na DD shit. Meron po bang words na salita sa tawag dito, anong sabi niya? Sa dictionary ng upo? Wala ata, Ano yun? Upo? parang lang, Upo sa pasagano silang? muna, konti muna Siyempre, hindi ka naman kaagad pupunta dun sa masyado ng seryoso. Hindi, ang ibig sabihin natin, Ad liniligaw hominem. niya muna yung argumento. Romel, ad hominem. Yan yata yung role ni Congressman Lawrence Defensor Parang may kunti munang introduction. Correct. Kasi Para maintindihan. sa seryosong part na isasalang na yung ipipresent na yung testigo, Shout out si Favelia Atty. Victor. Limuta na. Parang siya bilang public prosecutor, siya muna yung maglilay daw ng punto. Tama naman yung punto. Salamat po sa mga nagla-like Ang at punto ni magla-like Congressman pa. Lawrence Defensor, Pwera sa mga kung DDC. itong mga karaniwang taong ito, Hello, nung Roberto Zelis nagbabanta Jr. sila at na-involve sila sa mga ganong krimen, ay seryoso kaagad silang pinarusahan, ay itong Vice President ng Pilipinas, may kakayahan yan sa kanyang Correct. mga sinasabi. Maraming beses, nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Binabase kasi yan guys kung yung nagbabanta ay may kapasidad po bang gawin yung kanyang pagbabanta. Sa tingin nyo po ba si Sara Duterte ay may kapasidad or wala? Meron, di ba?
Kasi nga, pangalawa siya sa pinakamataas ang katungkulan sa ating gobyerno. So, may kapasidad at kakayahan siya na gawin yung pagbabanta niya sa presidente. Yan ang gustong ipaliwanag ng kampo ni Luistro. Hindi yung katulad ninyo na isang teacher na nag-post lang, na nag-post na kung sino makahuli kay Duterte may pabuya, di ba? Kulong agad yun, di ba? Dinampot agad. Etong si Sara nagbanta talaga ng buhay. Umupa pa ng serial killer. At may capacity. Kapasidad or magawa yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. Yung mga bobong didishit dyan, wala. Wala pong maiintindihan yan. Lugaw, lutang. Ganyan po yung mga utak niyan. Anong pinakakalat nila? May laway si Luistro, tangina. Anong kinalaman nun sa trial? Wala. Di ba wala namang kinalaman yun? Anong motibo nila doon? Mang-asar. Pero hindi about dun sa trial, hindi about dun sa nangyayari talaga sa trial. Kung sino ba yung ahead, kung sino yung mas nakakalamang. At ang sabi ko nga, tangina nyo, kayo ba wala ba kayong laway? Bopols ba talaga kayo? May mga laway din kayo, bungol. Mag-post kayo about dun sa pang-aasar nyo kay Luistro na may laway sa gilid ng labi. Kung wala kayong laway, gago, may mga laway din kayo. Mga gago pala kayo may mga tae din kayo. Di ba? Sana nga yung nag-post na yon ay mawalan talaga ng laway. Ano ibig sabihin? Pag lawalan ng laway, patay na. Mga ad hominem nyo, pang-aasar ninyo wala. Yan na lang yung alam nyong gawin. Di ba? Lady. So yun yung yan yung parang pinupunto niya. So ibig sabihin, ano lang muna yun, parang introduction muna. Ang gusto nito ni Narbasa, itong abogado ni Sara, wag nang maraming introduction. Wala na daw mga narration, diretso na. Bakit? Ano ba naman pakialam niya? Wala siyang pakialam kung ano ang gagawin ng prosecution. Correct yung sinabi ni Terdy mo. Siya ang makikinabang kapag namatay si PBBM. Kasi nga, siya yung papalit na magiging presidente. May pakinabang siya at may kapasidad siya. Di ba? Yan yung pinag-uusapan dyan. Hindi kasi yung mga DDS na nakikinig, hindi naman naiintindihan. Kahirap talaga ng tanga, no? Kahirap talaga ng bobo. Wala nang lunas Kaya nga sabi nga ni Congressman Lawrence Defensor, patapusin mo ako. Pag ikaw naman ang nagsalita, hindi rin kita hindi rin kita guguluhin o papakialaman. Correct. Hahayaan din kita. Wala, attorney, utos yan ng pinakapinuno nila sa defense team. Ang mag-object ng mag-object. Utos yan, turo yan. Mag-object kayo ng mag-object. Kahit walang kwenta, mag-object kayo. Ganun yan. Hindi nagtaas ng boses si Congressman Lawrence Defensor. Malumanay lang, di ba? Pero buti na lang, itong si presiding judge, Chis Escudero, sinangayunan, hinayaan si Congressman Lawrence Defensor. Correct. Ang sabi lang ni Senador presiding judge Escudero, okay, Congressman Defensor, okay, sige ituloy mo yan, pero wag mong habaan O nangako naman si Congressman Lawrence Defensor na 5 minutes. 5 minutes. Ano yon? Mabuti nga hindi nagtaas ng boses si Lawrence Defensor. Binabastos yan ito ni Binabastos yan ito ni Narbasa. Piling matalino tong Narbasa na to no? Pero yung objection niya walang kwenta. Piling matalino ka sunog ka. Yan ang katotohanan. Hindi yung magpapakalat kayo ng fake news na nilamon ng buhay si Luistro. O nakita ng bansa na fake news yung sinasabi nyo. Sino yung nilalamon dito ngayon?
Di ba yung defense team ni Sara? Oh, sino yung nakakalamang ngayon? Etong sila Luistro. Yan ang hindi fake news kasi nakikita ng bayan. Hindi yung sinasabi niyong nilamon ng buhay si Luistro. Paano nyo nalaman? Naka-private yun. Hindi naka-open sa publiko. Diba? O ngayon, nakita ng taong bayan kung sino talaga yung totoong nilamon ng buhay. Ang defense team ni Sara. O ngayon, ang sunod naman, yung main part na talaga, nung sinalang na yung unang witness, yung tauhan ng NBI na nagsagawa ng investigasyon doon sa pagbabanta ni Sara. Unang ebidensya pa lang yan, Doon, guys. medyo mahaba na yun. Ang Hirap na yung nakasay na defense ngayon team ni Sara. na private Lalo pa yung prosecutor AMLAC. na siyang Wala. Ayan guys, sa mga hindi pa po nagla-like, pakilike po ng ating live. Sa mga cellphone po yung gamit, i-double tap nyo lang po yung inyong mga screen. Salamat. direct examination ang tawag doon. Direct examination. Kasi ang nag-direct examination, kinuha yung direct testimony ng testigo. Itong si Attorney Amando Verhiligutan Jr. Ngayon, ito na namang si Narbasa, hindi pa rin tumitigil. Correct. Kung paano niya, Objection. nagsisimula pa lang si Congressman Lawrence Defensor, inaano niya na kagad. Yun yung object depensa na object nila, na siya. ang mag-object. Ay mas malala dito kay Attorney Ligutan. Bawat salita ni Attorney Ligutan, bawat sabihin, may objection. Diba, hindi niya pa nga nakukuha yung punto ng isang yung kampo nila Luistro. Nag-object na agad. Ano yon? Isang words pa lang nakuha mo na yung punto ng sasabihin niya? Object agad? Object? Objectin ko kaya yung mukha mo. Di ba sila yung sunog? Sila ang totoong nilamon ng buhay. Hindi yung pinakakalat ng mga DD shit sa paglamon ng buhay kay Luistro. Napakalaking fake news. Palagi na lang, lahat na lang ng kanilang pinopost ay hindi totoo. May mai-content lang. Katulad na lang yung laway. Laway ni Luistro. Diyos mio Marimar. Anong kinalaman yan sa trial? Wala. Diba? Kailang objection? Siguro 6 yun o 7. Nabilang nyo ba? Wala nang ginawa ito. Sabi niya, Teodoro, ikaw ang peste sa totoo lang. Di bumili ka ng pesticide, spray mo sa mukha mo. Itong abogadong ito, objection. Objection, Your Honor. Kung ano-ano, kahit kaliit-liiting bagay, nag-uubject. Grabe. Matindi mga kabunyog. Yung Sakit abogado na na yun ni Sara. katotohanan, mga DDS, no? Mayabang pa. Mayabang. Hindi, talagang ibang klase mga kabunyog. Naninindak. Napanood nyo Kumbaga guys, naninindak. Akala niya naman masisindak niya. Yung mga objection naman po niya ay wala naman talagang kwenta lahat. Kaya hindi pinagbigyan ni Chis Escudero. Kasi yan ang turo sa kanila ng kanilang big boss. Mag-object kayo ng mag-object. Baka nga si Sara pa na din, talo na kayo. Durado ako. Una doon sa yung photocopy. Dapat daw original. Ayan. Pinapakalat na naman po ng mga DD sheet na photocopy itong final or yung ebidensya. Pakinggan natin. Wala man kasi tayong alam or legal background about sa ganyan. Sa authentication or Xerox. Pakinggan natin mga DD sheet. Kung ano po yung paliwanag about dyan sa authentication ng dokumento. Okay. Sinabi na rin ni Congressman ni Attorney Ligutan, hindi. May bago na tayong doctrine. Ang photocopy, ano na yan? Okay na yan sa ngayon. May bago na tayong ayan may legal background na yung nagsabi ayan ang tawag tuloy ni Jackson, attorney objection. Hindi. Tapos yung pati pagsasalita ni Attorney Ligutan na nagpo-post, pati yung mga poses ni Attorney Ligutan, ino-objectan niya. Ino-objectan niya. Pati yung manner ng
magsasalita. Dinidelay lang talaga, guys. Matindi. Diba? Matindi mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo guys, doon about sa video, eto nga sabi ko, di ba? Total, yung video na yon, halos lahat naman tayo nakapanood na ng video na yon. Di ba napanood natin lahat yan, yung, tawag dito, putang ina nyo, tatlong sinabihan ni Sara Duterte, sabi niya, tapos ipapapatay niya. Di ba napanood natin yan? Sabihin niyo na, di ba? Napanood natin yan. Ang point ko dito, kaya yan gustong ilabas diyan, para ma-authenticate, para malaman kung may kapasidad ba talaga, na about sa banta ni Sara Duterte kay PBBM. Ino-authenticate nila yung video. At bakit nyo pinipigil na ma-play yan? Halatang halata na gusto nyong i-hold. Gusto nyong i-delay. Ano problema kung i-play yan? Napanood naman na yan ng buong bansa. Hindi lang sa buong bansa, sa buong mundo pa. Diba? Ang depensa nila, puro object. Dinidelay nila. Gusto nilang i-hold yung video na yon. Kasi guys, napakalakas pong ebidensya ng video na yan, Diyan po sa threat kay PBBM. Napakalakas niyan. Wala pa dyan yung AMLAC. Lalo na, pag nilatag na yung AMLAC dyan, ewan ko lang kung anong depensa gagawin ng defense team ni Sara dyan. Kitang-kita natin guys, SALE ni Sara, 88 million. Ang dami pang butas nun. Kada yearly, walang deposit. Tapos na lumabas sa AMLAC yung Anti-Money Laundering Council. Ay bilyones ang lumabas pasok sa account ni Sara. Paano nila napapaliwanag yan? Diba? Dito pa lang sa death threat or sa threat nila kay Pangulo ni Sara, wala. Iyak na sila. Lalo na pag lumabas pa itong AMLAC. Plus yung BIR. Plus yung BIR. Tapos pag si Trillanes at si Madriaga pinatawag na dyan, naku po! Ay, naku po, Diyos ko, Rudy. Ewan ko na lang kung saan pulutin po itong mga kampo ng DDS na ito. Yung mga maliliwanag po yung utak dyan, alam yung punto ko. Guys, pakilike po sa hindi pa naglalike. Kaya, ang komentaryo ngayon sa social media, si Attorney Objection. May bagong pangalan na to, Attorney Objection. Pero ang object niya, walang wenta. Wag yung gawing tanga yung tao. Alam namin, yung mga kami, yung mga maliliwanag ang isip. Kahit wala kaming legal background, alam namin yan. Shoutout Luwilla or Luwilla Gervasio. Ayan, shoutout sa'yo. Diba? Kahit tayo wala tayong legal background, marunong tayo manood. Pinag-aaralan natin yung pinapanood natin. At alam natin kung sino yung umaangat or bumabagsak. Attorney Objection. Si Mr. Objection, tama si Answer Lauro. Hindi, sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan. Objection lang ang kaya ng abogado ni Sara. Totoo naman. Kung ikaw abogado, may nakikita kang dapat objectan, mag-object ka. Pero wag naman yung kahit katiting na bagay. Correct! Kaliit-liiting bagay, magkaliit-liitang bagay. Wala, Tony, utos sa kanila yun. Pati yung manner, yung poses, yung pagpupos, yung pagsasalita ni Atty. Lagutan, kinukomentaryuhan niya, nag-o-object siya. Grabe. Grabe. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of... Meron na naman isang DDS dito, Hindi ka nahihiya, pangalan mo Marcos? Hindi sa'yo bagay pangalang Marcos. Wait, mali. Correction. Sorry, Marcos Garcia. Ang sinasabi ko pala dito si Endless Love, puso ko. Yung mga pangalan nila, pasensya na po Marcos Garcia. Hindi, mali po ako Ayan, sabi po ni Marcos Garcia ay tama ka dyan. Ang sinasabi ko po dito, ito pong si Endless Love, puso ko. Sabi niya, pinag-aralan mo ba? Seryoso ka? Of course!
Kaya nga napapaliwanag ko, di ba? Kaya nga alam ko yung sitwasyon kung sino ba yung lamang at hindi. At alam ko kung sino yung sunog at hindi. Di ba? At saka baguhin mo yung pangalan mo. Endless love, puso ko, pero ugali mo, kanto. Ay, nako. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Siguro 6 na objections yun Oh, sa mga... di ba? Sabi ni Endless Love, nag-object yan kasi abogado. Bopols! Alam namin yan na trabaho ng abogado mag-object, pero hindi sa lahat ng oras, kahit walang kwenta, mag-object ka. Ano pinupunto mo doon? Ino-hold mo? Di ba? I know. Alam namin na ang trabaho ng isang defense team na abogado ay mag-object. Pero hindi sa lahat ng bagay at oras. Kahit walang kwenta, hindi pa nga nakakapagsalita, isang words pa lang, nakuha niya na yung punto. Tapos mag-o-object siya? Bungol ka ba? O bungol ka talaga? Tuturuan mo pa kami. Alam namin nag-o-object, trabaho yan ng defense team ng isang abogado. Pero hindi sa lahat ng oras. Kung alam mo naman yung objection mo ay walang kwenta, manahimik ka na lang. Di ba? O, kaya ka nga na-overrule eh. O, pahiya yun. Ay, nako. Sinasabi ni Atty. Ligutan. Ang sabi niya na nga Ay, sabi ni Marcos Garcia, wala na silang magagawa kundi objection na lang. Huwag muna. Hold your horses. Hold your horses. Opo, pasensya na po, Marcos Garcia. Ang tinutukoy ko po itong pangalan nito, Endless Love. Endless Love, puso ko, pero ugaling kanto pala. Pasensya na po, Marcos Garcia. Huwag muna. At saka sa totoo lang, objection. Sinabihan na. Linikturahan na ni Atty. Ligutan. Kumbaga ganito, sa ating mga abogado, yung admissibility ng evidence kung tatanggapin o hindi, ino-objectan yan kapag in-offer mo na. Hindi pa naman ino-offer eh. Ipipresent pa lang. Kaya nga. Ang rule kasi Diba? sa aming mga Hindi pa nga abogado. nakakapagsalita eh. Isang salita pa lang. Nakuha niya na agad yung punto. Meron na agad siyang objection. Di ba? Talagang dinidelay lang nila or parang gusto nilang i-hold. Hindi palagi yung objection. Dapat yung objection mo may saysay, may laman. Pero lahat ng objection niya walang laman. 'Di ba? Kaya nga na-overrule siya lahat eh. Lahat ng objection niya hindi pinagbigyan ni Chis Escudero. Ipipresent muna yung mga yung testigo, ebidensya. May time dyan na mag-o-offer ka na ng mga evidence mo. Sabi nila, wag daw ang pokusan daw yung flood control. Wala pa daw nakukulong sa flood control. Hindi lang pala to mga bobo tanga, mga bulag pa. Hindi ba wala ba nakulong? Yung Diskaya. Kung baga sa isda, ano yan, pateng. At si Jinggoy, si Bong Revilla, yan yung tawag dito, balyena. Di ba nakulong yan? Magnanakaw yan sa flood control. Meron pa si Marcoleta, pero hindi sa flood control, at least. Di ba? Anong walang nakukulong? Anong dapat pag-usapan yung flood control? Hindi pa rin natatapos yung issue dyan. Puro kayo pa, pag nanonood ng tawag dito, ng trial, pag-usapan nyo flood control, bungol! Paano pag-uusapan nyo flood control sa impeachment? Trial ni Sara yun. Tunga nga, iba yung investigasyon sa flood control sa impeachment ni Sara Duterte. Mga tanga. Ang tatanga nyo. Di ba? At mag-focus daw sa flood control, bungol, iba yung usapan doon, iba yung kaso noon, iba yung investigasyon noon, at marami ng patunay at marami na nakulong sa mga magnanakaw na tawag dyan sa flood control na yan. Di ba? Isinisingit nyo, nanonood kayo ng impeachment trial, pag-usapan nyo yung flood control, mga tanga, mali kayo ng pinanonood. Impeachment trial yun eh.
Miss Sara, hindi yun about sa flood control. Oh, ayan, na palagi ang kanilang ad hominem, magkano bayad? Tangina. Tanong mo kay YouTube kung magkano bayad sa akin, Bopols. Oh. Noon na yan nag-o-object sa admissibility kung tatanggapin o hindi. Ang rule muna, tingnan muna yung ebidensya. Tingnan muna yung testigo, Ah, kaya pakinggan nga. muna. Saka Diba? na yung objection. Di ba guys, napakasimple kahit tayo wala tayong, hindi tayo abogado. Di ba? Hayaan mo nang ilatag yung ebidensya. Ngayon, kung may objection ka, patapusin mo muna yung isa bago ka sumabad. Kahit, di ba, sa matatanda, alimbawa, may nag-uusap na dalawang may edad na, sumingit ka. Ano tawag sa'yo? Bastos. Kabastusan. Kung may objection ka, patapusin mo muna yung naglalatag ng ebidensya at ng testigo bago ka mag-object. Magsawa ka ng objection mo after matapos nung kabila. Di ba? Oh. Simple. Sa admissibility. Shout out Ito, Marlon Azuela. Oh, ang una kaagad na inobjekan, wala daw yan sa lista, yung witness na yan. Oh. Imagine. Sumunod yung tinatanong ni Atty. Ligutan na matindi ito. Tinatanong ni Atty. Ligutan yung witness. Ano bang statement ni Vice President Sara ang iniimbestigahan mo? Sabi ni attorney ni Sara, si Narbasa. JYXZ, ikaw na bahala sa mga bobot tanga dyan. May, natatawa na lang si Ligutan. Oh. Bakit natatawa na lang? Paano naging big? Paano naging big yung tanong? Oo. Hindi, sa totoo lang. Yung pagpupos ni Attorney Ligutan, kinoobjikan, kinokomentaryuhan. Yung pagtanong ni Attorney Ligutan na Mr. Witness, sabi, Mr. Witness, ano bang sinabi o statement ni BP Sara ang inimbestigahan mo? Sabi ni Narbasa, vague, objection, Your Honor. Object na naman. Vague. So tinatanong ngayon ni natatawa na lang si Ligutan, bakit vague? Paano naging vague? Ganon din si presiding officer, Chis Escudero. Sabi niya, paki-elaborate, bakit vague? Hindi, Diba sa yung totoo objection lang, nila walang kaya kwenta? ang nangyari kay Chis Escudero, laging ang ruling ng presiding officer, objection overruled. Nakailang Diba? objection overruled. Kayo ang sunog, kayo ang talo, kayo ang nilamon ng buhay. Kahit yung presiding officer na si Chis Escudero, palaging overrule sa objection nitong si attorney object. Diba? Kayo ang totoong nilamon ng buhay. Fake news, diba? Nilamon ng buhay daw si Luistro. Paano nyo nalaman? Naka-private yung usapan nila na yun. Yung trial na yun nila Luistro bago mag-umpisa sa Senado. Diba? Paano nyo masasabi na nilamon ng buhay si Luistro kung yung trial na yun or testing, parang ganun, or pinag-aaralan kung paano yung gagawin sa talagang trial na sa Senado? Paano nyo nalaman yun? Naka-private yun. Eto, nakapubliko, kita ng buong Pilipino kung sino ang totoong nilamon ng buhay. Ang nilamon ng buhay ay ang kampo ni Sara Duterte. Yan ang totoo. Ang tawag dito, ang depensa nila dyan, may laway dito si Luistro. Tangina nyo, anong kinalaman nun sa trial, mga mapapanghe? Ang depensa nila, may laway dito si Luistro sa gilid. Ang papanghi nyo? Anong kinalaman nun sa trial? Diba? Wala. Mga siraulo. Paano nyo ipagtatanggol si Sara doon sa ipakakalat yung may laway dito sa gilid ng labi si Luistro? Mga gago, ang papanghi nyo. Wala. Sunog kayo. Kayo ang nilamon ng buhay. Kitang-kita ng publiko, ng taong bayan.
O, sabi ni Florence, Sara Duterte for president in your dreams. Sabi ni Florence, Sara Duterte for president sa panaginip mo, sa pangarap mo, sa kabilang buhay mo. Okay? Yun, ibig sabihin, hindi sinasak, Sabi ni Arnel Torres, salatang walang alam sa law. Wala talaga, hindi naman ako abogado. Ang vlog ko, itong live stream ko is commentary reaction. Kaya nga merong nakalagay sa screen na nagpapaliwanag na may legal background. Tanga ka ba? Mga bupols talaga itong mga DDS na to, no? Inaamin ko, hindi ako abogado. Wala akong alam sa batas. Pero yung topic ko, yung live stream ko is about commentary reaction. Kaya nga meron akong inilalagay sa screen na pagkokomentuhan na isang may legal background. Paulit-ulit si Florence, Sara for presidents in your dreams. Sa pangarap mo, sa panaginip mo, at sa kabilang buhay mo. Hindi sinasang-ayunan ng presiding officer yung objection ni Narbasa. Panggulo lang talaga, mga kapunyog, mga Correct, kababayan. panggulo lang. Panggulo lang. Kaya doon kanina, ang naging bida kanina, si Attorney Amando Berhil Ligutan, ang daming humanga sa kanya. Ang daming humanga kay Attorney Correct. Amando Berhil Ligutan. Sa totoo Tapos, ang daming umiyak na DDS. Sa social media ngayon, kung titingnan nyo, Paulit-ulit si Florence, yes, Sara for president. Di wow. Presidente mo kung gusto mo. Iuwi mo sa bahay mo. Gawin mo kitchen, isabit mo sa bag mo. Kay Amando Berhil Ligutan. Pero, sukang-suka ang mga tao Talaga? dito kay Narbasa. Mga kabunyog, mga kababayan. Dami daw humanga kay Season. Sino? Sino? Saan? Dito naman tayo. Video pay. Labas mo, ebidensya mo. Hindi haka-haka. Ayan. Prosecution will present. Ulit. Ayan, sabi ni Fem Crovis. So what pag may laway? Too personal na yon. We are not perfect, but Luistro is a good lawyer. Correct! Yun nga po yung sinasabi ko dito kanina pa sa mga DDS na ito di ba? About po doon sa pinapakalat nila. Yung tawag dito, depensa nila doon sa nangyari sa trial, ay may laway daw po dito sa gilid ng labi sa Luistro. Anong connect doon sa trial? Mga tanga, mga mapapanghe, mga hunghang, mga bobo. Ang sabi ko nga dito, kayo ba, wala ba kayong laway? Di ba may mga laway din kayo? Lalo na yung nag-post niyan about sa may laway si Luistro sa gilid ng labi. May laway din kayo may tae din kayo. Di ba? Nonsense yung post nila. Hindi depensa yun. Di ba? Ang totoo dito, nilamon kayo ng buhay ng kampo nila Luistro. Yan ang totoo. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Di ba? Real talk agad, hindi chismis, hindi haka-haka. Which is correct. Yung mga aligasyon nila sa administrasyon ay puro chismis at haka-haka. Kung totoo yung mga aligasyon nyo, sana noon pa napabagsak ang presidente. Sana noon nyo pa inakyat yan sa korte. Hindi propaganda at lalong hindi SOCMED narrative. Evidence, official records, financial documents, government reports, video recording, statements under oath,
independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. We may criticize one another. They may compete fiercely for power. That is democracy. But democracy ends. Okay, wait lang Doon sa nagsasabi na nilamon ng buhay si Luistro, eto lang masasabi ko sa inyo, Kung totoo yung sinasabi nyo, doon pa lang sa trial sa Congress, hindi na sana yan umabot sa Senado, yung impeachment ni Sara Duterte. Kung matatalino talaga yung abogada ni Sara Duterte, doon pa lang sa trial ni Luistro sa Congress, sumipot na yan at nakipaglaban na yan doon. Diba walang umaten dyan? Si Powa nga, isang beses lang, sunog pa. Kung matatalino yan, doon pa lang sa Congress, napigil na nila na maakyat yan sa Senado. Common sense. When violence begins. Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Correct. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Correct. Ngayon lang. Correct. Walang vice presidente na ugaling demonyo. Wag kayong magagalit kasi may resibo ko na demonyo yung amo nyo. May video yan. Inamin niya na demonyo siya. Kaya wag kayong magagalit. Tawaging demonyo yung amo nyo at tawagin din kayong mga kampon ng demonyo. Diba? May resibo tayo niyan. Sinabi niya yan Pag napunta siya sa impyerno, magpapamanicure pa daw siya kay Satanas. At pag nasa impyerno na daw siya, papalitan niya daw sa trono si Satanas. O di demonyo. Anong tawag sa sumusuporta sa demonyo? Kampon ng mga demonyo. Okay? nang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. Correct. Insurrecto. Guys, palike. Sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon. Ad hominem na naman. Magnanakaw daw yung amo ko. Asan ebidensya mo? Asan resibo mo? Asan patunay mo? Kung meron, punta ka sa korte, dalhin mo yung kaso. Tanga ka? Bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Adik amo mo. Adik ka din. Sandali. Sandali Sandali. Okay, sino yung sabi niyan? Si Alesan? Tingnan nyo tong picture na to kung sino yung adik. Sa itsura pa lang kung sino yung adik. Tingnan nyo yung mga pagbumukha niya, no? Sino yung adik? Mukhang hindi papauli ng buhay, no? Kumpara nyo dito sa Marcos, ayan ang disente. Yan yung pang starstruck. Yan yung mga kagalang-galang na itsura. Di ba? Hindi yung amo nyo. Tabingi na yung muka. Ang paglilitis na ito. Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod
Sa dami ng utang na hinuhulugan, may isang manggagawa na nagtatanong hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo. Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Correct. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, Oh, siya ay pinagpapaliwanag. tinatanggal pa. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, Ha? Inaasar si Sara? Inaasar rin si Sara. Sara Lustay. Oh, Sara Lustay, Tambaluslus. libo lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na Correct. opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Ah, Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang sabi niya Siol, bakit House Speaker hindi pinapanagot? Sabi ko nga sa'yo, kung may ebidensya kayo, kung may resibo kayo, dalhin nyo sa korte. Or kung wala kang kapasidad at kakayahan, tawagan mo yung mga iniidolo mo. Sabihin mo, pumunta sa korte, magsampa ng kaso. Oh. ang manalo sa politika, Problema nyo na yan. kundi Problema upang yan. sagutin ang isang Importante, tanong nalalagas kayo. na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. Wala kayong pakialam sa nakikita. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Ano resibo ko? Nakakulong na si Bong Revilla, si Diskaya, si Ejercito, si Marcoleta, at susunod, si Sara. Oh, yan ang ebidensya. Oh. Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa Oh, sino diba? Hindi nila matanggap yung yung katotohanan. Oh, sabi ni Florence, nalalagas daw. Talaga naman nalalagas, di ba? Bungol ka ba? Asa yung mata mo? Nasa etlog mo? Ang sabi niya dito, asan daw yung nalalagas? Asan yung mata mo? Nasa etlog mo? Wala kang paningin? Hindi mo nakikita? Hindi mo naririnig? Ang dami na nakulong, hindi ko na iisa-isahin. Ang tanong ko na lang dito, asan yung mata mo? Nasa etlog mo. Oh. opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framer Ay, DD shit, connect pa, comment pa. Okay, sasabihin ko sa inyo mga DD shit kahit anong sama ng komento ninyo, kahit gaano kabastos yan, pabor sa akin yan. Bakit? Dahil sa mga komento nyong walang kwenta, tumataas yung analytics ko. Pabor yan sa akin. Sige, comment lang ng comment. Oh. of the Constitution understood Damihan nyo pa. that there may come a day Sige. when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. Florence, okay. They also understood that there may come a day Sino pa yan? when trust would be broken. And that is Si why Oles. Okay. they gave the House of Representatives the power to Mag-comment pa impeach kayo. and the Senate
the duty to Okay, judge, Sioles. Okay. not to punish political opponents, not to settle political Sabi ni Sioles, pera-pera lang talaga ngayon. Bopols ka ba? Yung pera na kinikita ko dito, pinaghihirapan ko. Yung pera na nakukuha ko, sinasahod ko sa YouTube. Bungol ka ba? Comment pa. Mag-comment lang kayo ng mag-comment. Sige, comment. course, Oh. but to Sabi ni Florence, sige, mag-comment lang kayo. Kasi nga, pabor sa analytics ko yan, tumataas, lalo na sa community ko. Florence, bayad ako. Sige, okay na. Comment pa, bilisan mo, damihan nyo. protect the republic Kahit walang itself. kwenta, comment. DDS, kahit walang kwenta, comment. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present Bopol samputa, ano daw yung community ko? Di mga subscribers ko, bungol, tanga. exactly what the Constitution requires. Tanga talaga. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Sabi ni magsasaka, sabi ko sa'yo, pangalan mo palang Bopols ka na. Nakapost ka habang nagko-comment kami. Bungol ka ba? Ano ngayon? Hindi mo ba nakakita na live to? Naka-public to. Hindi mo na kailangang i-post, tanga. Bagay sa'yo yung papangalan mo, magsasaka. Tanga ang putya. Ay, nako. Mga DDS, nakakaawa kayo. Sabi ng magsasaka, nakapost ka habang nagko-comment kami. Tanga talaga. Kahit i-post mo yan, walang problema. Kaya nga tayo naka-live, public to, nakikita to ng lahat. Hindi mo na kailangang magpagod para mag-post, tanga. Hindi propaganda at lalong hindi SOCMED narrative. Evidence, official records, financial documents. Nakapost ka, habang nagko-comment kami, live ka nga, pero pwede i-post. Ano naman ngayon? Anong problema doon? Ano yun? May dating yun, may dating? Kung takot akong ma-post or ma-post, di sana hindi ako nagla-live in public. Bungol ba kayo? Government reports, video recording, statements under oath, independent Sige, findings comment pa. of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Sara for President, okay. Mga katotohanan na walang kulay Comment ang pa, comment. politika. Kalma lang, Manong. Sa unang Okay. tingin, Mm. maaring Manong, magmukhang no? magkakahiwalay Hindi ko pa alam, mas ang matanda 4 ka sa articles akin. of impeachment. Confidential fund, Magsasaka, okay. Florence, okay. unexplained wealth, bribery and corruption, threat against constitutional Comment order. pa, bilisan nyo. But Damihan these nyo. are not four separate Yung mga DD shit dyan, comment lang ng comment. Huwag titigil. Sige na. stories. These are 4 chapters of the same story. Story about power exercised without accountability. Florence, agree. Story Okay. about public trust betrayed. Story about public office that stopped Ayaw answering nyo to na the mag-comment. public. Mga bopals talaga. Kala kaya nila Stopped answering to kala nyo ba pabor sa inyo yung mga comment nyo? Hindi.
sa channel ko, pabor yan. Kaya mag-comment kayo ng mag-comment dyan. Bilisan ninyo mga DD shit. Kahit ano yan. Florence, The public. okay. On the first article of Sige pa. impeachment, the evidence will show Mm. that more than 612 million pesos in confidential fund entrusted to the office of the Vice President and the Department of sige, Education Florence. Mm, were disbursed, okay. transferred, and liquidated under circumstances that Ba't ikaw cannot na lang po kami, withstand Florence? Wala scrutiny. na ba yung kasama mo mga DDS? 612 comment million mo. pesos. Mm. Hindi ito pera ng gobyerno. Mm. Pera ito ng sambayanan. Pera ng manggagawa. Pera ng magsasaka. Pera ng Ayan, shoutout po kay Ma'am Marisa Cabanit. Ayan, ganyan po yung mga shoutout natin, Huwag mo na silang patulan kasi masakit tanggapin ang katotohanan. Ayan lang po natin sila, ma'am, kasi po, tawag dito, pabor naman po sa channel natin yung mga comment nila kahit walang wenta. Pero ang iginagalang lang po natin dito ng mga komento ay yung mga katulad po ninyo na may malilinaw po yung isip. Okay? Ayan, shoutout po kay Ma'am Marisa Cabanit. Okay? Nag-comment na naman po si Florencio. Okay. OFW. Florencio Pera ng again. guro. Okay. Florence. Pera ng bawat Florence. Pilipino Okay. na nagbabayad ng buwis at nagtitiwala na gagamitin ito ng tama. The evidence will show liquidation reports supported by questionable documents. Florence, ba't The hindi ko evidence na? will show acknowledgement receipts bearing names government records could not verify. Napag-isip ka siguro, no? Names that transformed Sara accountability President, okay. into a mockery. Pananagutan na naging kalokohan. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos. Correct. Milky Sikuya. Guys, dapat yan po ang inilalabas ng defense team ni Sara. Like yung mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, yan, ilabas po nila yung mga tao na yan. Lalakas po yung depensa nila. Pero bakit wala? At narinig nyo po ba sa defense team na sinabi nila na inosente yung kliyente nila? Di ba hindi? Wala silang nabanggit about dun. Kokoy Villamin. Florence, okay? On the second article of impeachment, the evidence will show financial transactions involving billions of pesos associated with the respondent and her husband. Billions. Shoutout po, friends. Hindi milyon. Robis. Bilyon. At habang milyon-milyong Pilipino ang nagtratrabaho at Kaya nyo lang po sila, ma'am, kaya hindi ko po sila tinatanggal kahit kaya ko naman po silang itanggalin dito sa comment section. Hindi po natin ginagawa kasi tawag dito, pabor po sa atin. Pabor po sa atin yung mga komento nila. And kaya naman po nating i-handle yung mga yan. And salamat po sa paalala. Ayan, sa mga maliliwanag po yung isip, kinakausap po natin yan ng matino at maayos. Ayan lang po natin sila, ma'am. Kasi tawag dito, kaya hindi po natin yan tinatanggal sa mga comment, sa comment section natin dahil pabor naman po sa atin yan. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna yung ating live at kailangan ko pa pong mag-charge dahil maghahanda pa po tayo sa pag-cover sa impeachment trial ni Sara Duterte Day 3. Ayan, sa mga bagong subscribers po, ayan, sa mga bagong viewers po, maraming salamat po. Ayan, sa akin na po kayo manood mamaya ng pag-cover po sa Day 3 ng trial impeachment ni Sara Duterte. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat. Guys, good luck mga DDS mamaya, okay? Ayan, maraming salamat po. God bless po. Once again, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Bye guys, I love you all.